Hi po. Pagdating sa wholesale, merong may mga jargon o terminology na ginagamit pagdating sa pagko-communicate with distributors or suppliers. Ngayon, para hindi ka maguluhan at hindi ka magmukhang total newbie na hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. So, eto yung ilan sa mga terms na ginagamit pagdating sa wholesale. Number 1, MOQ. So, pag sinabing we have an MOQ of this amount, ibig sabihin nun ay minimum order quantity. So, madalas mo makikita yan sa mga suppliers, sa mga distributors. Sasabihin nila na ang MOQ nito ay 12 case packs, kunyari, mga ganyan. Mamaya iyan natin case pack, okay? Pero ang ibig sabihin nun, yun yung minimum na pwede mong orderin ng product na yun. Hindi pwedeng mas mababa doon. So, remember, iba na to sa online arbitrage. Sa online arbitrage, di ba, pwede kang umorder ng isang piraso kung gusto mo. Ngayon, pagdating sa wholesale, kailangan mo ng umorder ng bultuhan. Okay? Kailangan mo nang kunin yung minimum order quantity ng supplier mo. So, tandaan mo yan, MOQ, minimum order quantity. Number 2, BNM. So, pag sinabi nilang BNM, ang ibig sabihin niyan ay brick and mortar. So, pag sinabing brick and mortar, yung actual na store. Okay, kasi may mga supplier na sasabihin nila na we only deal with B&M store o kaya do you have a B&M location o brick and mortar location. So ibig sabihin nun, hinahanapan ka nila ng actual na tindahan. Yung physical na tindahan na building, 'yon. So kasi may mga supplier na gusto lang nilang makipag-deal sa mga may brick and mortar. So kapag ganun yung case, pwede mo pa rin namang ilaban, okay? Pero yun ang hinahanap nila, okay? B&M, brick and mortar. So yun yung actual na store. Tapos related din dito ay yung big box stores. So pag sinabi nilang big box stores, yun yung mga malalaking brick and mortar stores. Kunyari mga Walmart, mga Target, yung mga talagang talagang malalaking store na kilala, okay? So, pwede nilang sabihin sa'yo na we only deal with parang big box stores o kung ano pa. So, pag sinabi nila sa'yo yun, parang minamaliit ka nila na masyado kang small time. Gusto lang na yung mga big box stores. So, yun, just know na yun yung sitwasyon, okay? Another thing na kailangan mong tandaan ay yung tinatawag na MAP or MAP. So, yung MAP na yan ay minimum advertised price. So, yan yung minimum na presyo na pwede mong i-price yung isang product. Kasi sa online arbitrage, pwede kang mag-reprice Pwede mong ibagsak presyo kung gusto mo ipaubos. Pwede mong itaas yung presyo kung gusto mo. Ngayon, sa wholesale, may tinatawag silang MAP na, okay, pag sinabi nilang MAP ay $25, hanggang $25 lang yung pwede mong i-presyo. Pwede mong taasan, pero hindi mo pwedeng babaan. Related na rin dyan yung SRP or suggested retail price. Kunyari, $25. So, yun yung suggested nila na presyo. Pero pwede mo namang hindi sundin yun. Okay lang. Ngayon, ang problema sa MAP kasi, pagka brinake mo siya, pwedeng hindi ka na pagbentahan ulit nung distributor na yon or nung supplier na yon o nung brand na yon. Okay? So, may mga may mga supplier, distributor brands, nahihingin nila yung storefront name mo dun sa Amazon, yung mismong mo. So, nagche-check sila. Tapos pag nakita nila na nagbagsak presyo ka below the MAP, hindi ka na makakaulit. Okay? So, tandaan mo yan, sa wholesale, merong MAP at kailangan mo yung sundin. Another term na ginagamit na madalas ng mga brands especially ay yung D2C. So, we do D2C, gaganon sila sa'yo. Kunyari, we don't do third-party sellers. So, pag sinabi nilang D2C, direct to customer. So, ibig sabihin, sila na mismo yung nagbebenta dun sa mga customer, hindi na sila dumadaan sa mga third-party na reseller o distributor, mga ganyan. Nangyayari to nga kadalasan sa mga brands pag sila yung directly na in-approach mo. So, hindi naman yun ibig sabihin na wala kang chance. Ang gusto lang nilang sabihin is, we prefer na kami na lang magbenta. So, it would be up to you na i-justify kung bakit sila dadaan sa iyo pa. Okay? So, yun ang D2C. Another term na ito yung pinaka-favorite word ng mga nag-wholesale, okay? At yun ay tinatawag na exclusivity. So, pag sinabing exclusive ka dun sa brand na yon, ibig sabihin, ikaw lang yung kanilang seller na authorized sa Amazon. Since di ba, Amazon seller ka. So, we're exclusive with this. Kunyari, mangyayari yan kunyari brand, nag-email ka sa kanila or tinawagan mo sila. We're already exclusive with ganito. Or we already have an exclusive seller on Amazon. So, ibig sabihin, hindi na sila tatanggap ng iba pang reseller kundi yung exclusive na ka-deal nila. Okay? So, it takes a while bago maging exclusive with a brand. May certain conditions. Iba-iba yan. Yung iba,
exclusive ka kung ikaw yung pinakamalaki yung budget, ikaw yung pinakamarami yung binebenta sa kanila, or pwedeng maging exclusive ka dahil ikaw yung pinakamaganda yung relationship sa kanila. So, related to sa pagiging authorized seller. Pero kasi, pwede ka maging authorized reseller kung hindi ka exclusive. Okay? So, maraming pwedeng maging authorized reseller. Parang, kunyari, mga beauty products dito, di ba? Maraming mga authorized reseller. Pero, pag sinabing exclusive ka, okay, ikaw lang talaga yung pwede magbenta nun sa location. Kunyari, Amazon, yun yung marketplace. So, pag sinabing exclusive ka, yun nga, ikaw lang yung pwede magbenta sa Amazon. So, yun dapat yung pangarapin mo sa bawat brand na kine-carry. So, build that relationship with them. Another term na nabanggit ko kanina is yung case pack. So, yun, case pack, basically, yung case, di ba? So, minsan, ang MOQ ay by case. Okay? So, alam niyo naman siguro yung case, 'di ba? Yung magkakasama sila kunya yung mga Coke o yung mga yung mga case ng sabon or something ganon. So, minsan yung MOQ ay by case pack. Okay? So, kunyari gusto nila ng 5 cases ng ganito dapat yung bibilin mo. Tapos kada isang case 6 pieces or 12 pieces. Usually by the dozen yan. 6-12 yung nila, yung mga yung mga packaging. Hindi ko alam kung bakit ganon, pero it seems to be the norm, okay? Hindi naman lahat, okay? Pero yun nga, pag sinabi nilang we do case packs, parang so yun, yung by case yun, hindi yung individual units, okay? Tapos, one last thing, okay, marami pang ibang terminology pero ito lang yung mga common. Pero ito yung last na gusto kong nyo, is back order. So, pag sinabing we're on back order, ibig sabihin, hindi pa sila in stock ngayon, pero nag-e-expect sila ng paparating. So, yung mga back ordered, kunyari, kasi minsan order ka, tapos we're currently back ordered on this one, parang ganon. So, magkakaroon ka ng desisyon, nahihintayin mo ba o hahanap ka ba ng ibang supplier? Minsan wala kang choice kundi maghintay or ika-cancel mo ba yung product. Yun ang mga kailangan pag-isipan pag sinabi nilang back order. So, ibig sabihin, may paparating pa lang. Kaka-order nila, tapos paparating pa lang sa kanila ibibigay sa'yo pag dumating na. So, kung maganda talaga yung product, I would suggest na parang hintayin mo na lang. Umorder ka na, hintayin mo kasi baka pagdating ng order na yun, maubos ka agad. So, ayan, that's something you have to decide later on pagka talagang nakahanap ka na ng mga magagandang product. So, yan ang ating definition of terms. Marami pang ibang terminology dyan. Pero ito yung madalas yung mga makikitang terminology na ginagamit sa pagko-communicate sa mga distributors, suppliers, and brands. So, maraming salamat po. I'll see you next video. Bye!